Salamat sa panonood sa Liho TV. Malapit sa likod ng Taipei Main Station, may isang kainan na palaging may pila. Ang may-ari ay isang seafood wholesaler. Dahil sobrang sariwa ang mga isda, pwede agad ihain sa mesa, kaya nagdesisyon siyang di lang magbenta ng isda, pati luto, dahil sa dekalidad na sangkap at sulit na presyo. Tuwing weekend, laging punuan at mahirap makahanap ng upuan. Makakapal na hiwa ng hilaw na isda, malalaking scallop at hipon, tila isang obrang sining. Malambot at matamis, na isda at mga malalaking hipon, makunat at masarap, matamis at malutong, perpekto parang jelly. Hinahatid ni Ginoong Lee sa pamilihan ng huli sobrang sariwa, hindi lang pang dondon, kundi pwedeng bilhin diretsyo. Dito makikita ang isda, mayroon buo at mayroon ding hiwa na nakahanda. Sariwa ba ang isdang ito? Siyempre, sariwa ito. Kung sariwa ang isda na yon, tingnan mo ang mga mata nito at malalaman mo. Buong kumpiyansa si Ginoong Lisa, kalidad ng kanyang mga paninda, sa dami ng kanyang kaalaman, kilala siya bilang isang igdalubhasa sa isda. Ang dahilan ng kanyang pagpasok sa negosyo ay dahil lumaki siya sa nayon at mahilig sa isda. Hindi inaasahan lumampas na ito ng 50 taon. Nagsimula sa isang maliit na balde sa tabi ng kalsada at ngayon ay nagiging supplier ng mga hotel at restaurant. Malawak ang aming negosyo at maganda ang pagtakbo. Kumita kami noon, pero pumasok kami sa mga stocks at nang bumagsak, nawala rin ang mga ito, nabaon pa kami sa utang. Mga damdamin ko, kasabay ng pagbagsak ng mga stock, sa isang pagkakataon ay ninais ko na talikuran ang dati kong trabaho. Ngunit nagbansag na naging solusyon ito ng pondo. Nagsimula siyang muli ng supply at nagbenta ng isda, umupa pa ng tindahan. Sibuyas, sinigang na salmon na hinahalo sa kanin, sumisipsip sa aroma, sa wakas sa pantaha ang mga sikat na hipon, pinatamis ang hain ng dagat, lalo na ang mga tambakol at masarap na sa mata. Isang buong Boston lobster na naging ibabaw, puno ng mga itlog ng hipon, namumula at masarap, piniritong sabaw na gawa mula sa salmon. Ikan grouper na may balat, ay firm at masarap, si Eli ay walang alam sa industriya, pero sa sariling pagsisikap, lumalim ang kaalaman sa pagluluto, mahigpit sa pagsasanay ng kanyang mga tauhan. Sino mang bibigyan at dapat magsimula sa pag-ahit, ngunit ang hinihingi ni Lee ay hindi ka panipaniwala na mahigpit. Kailangan mong magtrabaho ng mahigit 16 na oras bawat araw. Sa edad niyang ito, kaunti lang ang kayang tumagal sa ganoong tagal ng oras. Umabot ng mahigit 16 na oras bawat araw, nagputol, nagbenta ng isda, at naghatid ng mga produkto. Si Lee ay lumiko sa tagumpay, pero dumaan sa hirap at ngayon ay nag-aalaga ng maingat sa negosyo, unti-unting umuunlad. Katulad ng kanyang kutitap na pinaglabas. Gusto mo ba ang content namin? Mag-subscribe at i-follow na ang Liho TV.